infrastructure support provide the backbone for economic development and contributes to the transformation process of conflict-affected areas into resilient, peaceful communities. The EU UNDP Proactive Project has implemented small-scale but quick-impact infrastructure projects vital to agricultural productivity, education, health, and local governance. Paano ba i-develop ang camp na walang plano? So, ang BPDA, pinatawag niya mga camp commander. Yung camp commander na sa different camps para gumawa ng plano. So, ang nagawa nilang plano, bawat camp ay nakapaloob sa CTP. First among the quick impact infrastructure projects identified is the construction of school libraries and madrasa classrooms that provide additional learning spaces for students, including the construction of playgrounds for children, emphasizing the importance of education and holistic social development of the next generation. Since nag-reopen ng school, hindi talaga namin naranasan yung may library. So sometimes, nung mami na yung estudyante, wala na kaming bakanting rooms. Meron kaming high school na extension ng Sultan Barira National High School. Ito na yung pinaka-first, if I'm not mistaken, library ng buong Barira. Ang situation namin dito is flooded area talaga kami. Nakita ninyo na along the river ang ating eskwelahan. So from time to time, binabaha talaga kami. It is first of its kind. Actually, marami talaga ang gusto na magkaroon ng project na ito. Ang situation namin noon, nung wala pa itong school library, ang aming mga libro ay doon nilalagay sa classroom. So doon din nagbabasa ang mga bata. Nung may DepEd memo, na dapat yung mga books at saka modules ay ilabas. Then kami, may center kami na hindi ginagamit. Yun po ang ginawa naming storage para sa aming mga books at saka yung modules. So, kaso nga lang, yung storage na ginawa namin ay nasira na po yung bubong niya dahil dun sa nahulog na mga dahon ng niyog. So, hindi po safety yung mga books at saka module namin. Of course, may budgetary allocation kami for infra. Pero yung priority ay hindi library kasi napakaraming schools natin na nangangailangan ng mga classrooms. Although, side by side, kailangan talaga na may library. That's why we're very thankful yung UNDP Hulog ng Langit na nabigyan kami ng library. Ay, ito po yung napakahalaga na kung saan unang-una ma-feel ng ating mga Maranao brothers and sisters na sila ay active members and part of the educational system na kung saan pantay-pantay at sila ay binigyang pansin ng ating pamahalaan. We are also committing ourselves to provide mga reading material. Yung madrasa na ito, nagsimula na ito sa taon 2014 dahil sa pagnanais ng community ng lugar. Kulang kami ng building na para sa classroom. Kung titingnan mo ang classroom ng mga bata namin, aabot yan ng 12 classroom. Kasi yung level namin nagmumula sa kinder o tinatawag na hadana sa Arabia hanggang sa grade 10 po o tinatawag namin doon sa Ula Sanawi. Sa sunod na taon pa sir, may plano ang opisina na magbukas uli ng dagdag na classroom para sa grade 11 po. Yung sa playground na yan, kasi ang daming mga bata dito, sana hindi rin maulit sa amin ng mga tatanda na wala ring paglaruan ba. Warehouses and solar dryers are important support infrastructure to farming communities in the Bangsamoro, helping contribute to improve the quality of their produce and boost their incomes. Basta mag-ani kami, agad-agad namin dinadala sa palengke kahit hindi sulit ang presyo na aming maratnan dahil wala kaming malagyan ng aming mga ani. Kadalasan sa nangyayari sa mga produkto nila, hilaw pa lang dinadala na doon sa baba o doon sa market. Bali, hindi na bibili, which is doon tumataas ang presyo ng mga produkto na yun, lalo yung mais. Sa tulong nitong warehouse, kahit na hihintayin pa namin, kung minsan ang medyo tumaas ang presyo ng produkto, meron kaming mapag-iimbakan. Para sa amin, pinakamalaking bagay sa aming komunidad yung magkaroon kami ng solar dry. Unang-una, nahirapan kami mag-ani ng mais, lalo na kung tag-ulan. Kaya diyan kami magbilad dyan sa kalsada. Hindi kami makabinta ng mahal. Masisira ang kalidad ng aming mga produkto, lalo na yung mais. Kasi yan ang principal product namin dito sa aming barangay. Ang karamihan sa amin dito nakatira sa Poktan ay mga farmer. Kailangan nila dito itong dryer na malapit sa aming lugar.
Access to clean and potable water is another basic need of the communities. Through the construction of water systems and hygiene facilities, households no longer walk far or risk their health from unsafe water sources. Cooperatives also aim for livelihood sustainability of these small infrastructure projects through income-generating schemes like the refilling station in Barangay Tuayan as a business enterprise that also makes use of their water system. So alhamdulillah kay dumating dito yung engineer at saka yung itong project na EU at UNDP. Naglagay sila dito ng bistang para sa school daw. Laking pasasalamat ko sa EU at saka UNDP na nabigyan kami ng tubig. Kasi dito na nakakainom yung mga bata, hindi na sila magdala ng tubig at saka may maintenance na siya namin sa school. Para iwas kami sa pangamba ng aming mga pamilya, ng mga anak namin sa mga bagyo-bagyo o kaya baha, ito kaya mas gusto namin yung water system, yung patubig namin, nasa tabi na lang namin yun. Kaya po namin napili itong water refilling station pati water system kasi kailangan po ito ng karamihan na tao dito sa amin. Makakatulong talaga ito sa komunidad. Siyempre, mahirap din yung tubig dito sa amin para hindi ka na mahirapan magkuha ng tubig magigib. Kasi doon pa kami dati nagigib sa bukal na kinakuha na ng tubig. Tapos ngayon, hindi na sila mahirapan kung mayroon ng project na ganito. Community development is seen as holistic in that small infrastructure projects cater to a variety of needs, including the need to foster social cohesion with the construction of tribal justice halls for indigenous peoples living within the Bangsamoro territories. Kami naman mga IP, sa tagal ng aming na sir, ginagustuhan sir, magkaroon kami ng ganitong bahay. May okasyon kami dito sir, gagawa kami ng mga trapal. Mabuti kung matrapalan, kahit mga punong kahoy, nagamiting-miting kami dyan sir, sa mga punong kahoy. So, una-una nakita ko sir, dyan sa Kribalho na yan, pwede namin gamitin kung anong usapan ng pangkapayapaan. At saka yung mga pag-settlement sir, pwede namin gamitin po sir. We are so very thankful sa Allah dahil kami ang nabigyan ng project na ito at ito ay napakalaking tulong sa ating mga mag-aaral. Ito ay one of its kind. Malaking tulong ito sa mga kabataan natin. Hindi lang ngayon, ito ay hanggang sa ilang generation pa. Walang salitang makakatumbas bilang papasalamat sa EU at saka yung UNDP. Kahit libo-libo mang banggitin, uulitin ang aking pasalamat, hindi pa rin siguro sapat sa mga tulong na ibinigay nila sa amin. Ang mga tulong na ibinigay nila sa amin ay hindi yung aming nanais, kundi yun ang pinakakailangan namin and siya nilang ibinigay. Nagpapasalamat din kami sa pinanggalingan ng mga proyekto like yung water system at saka hygiene kasi malaki ang tulong na naitulong niya sa amin. Una-una pasalamatan ko sir sa EU, apo sa UNDP. Kung wala kayo, wala kaming malaking bahay na ganitong katulad ng bahay sir. Pang forever na yan sir, para sa mga generation, 2 generation na yan sir. Kami po'y lubos na nagpapasalam. So hindi namin mapantayan ang European Union, UNDP, na sila po ay may kakayanan na magbigay ng project dito sa ating lugar. Kakaasa kayo na alagaan namin yung mga proyekto ninyong na binigay ninyo sa amin.